check, testing, good. Awesome. Lang kayo ng ano, na kayo ng ano ng bago, dati na lang. Bakit? Ha? Low test, sound check. Praise God, hallelujah, magandang gabi po sa bawat isa. Tayo papasimulan sa gawa ng Panginoon. Yes, hallelujah, magandang papalakpakan natin po ng Diyos. Halinan ng Panginoon sa sigawin. Halina sama-sama at purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Halina sama-sama, purihin natin siya. Halina sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at itaway, lahat ang magsabi, Diyos ay buhay. Halina sama-sama, one more time. Halina sama-sama, purihin natin siya. Halina sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at itaway, at ang magsabi, Diyos ay buhay. For the last time, halina sama-sama, halina sama-sama, purihin natin siya. Halina sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at itaway, lahat ang magsabi, Diyos ay buhay. Tayo sumigaw sila na, hallelujah! Sumigaw, hey, sa ganap, yes, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng magkagalakan. Sumigaw, yes, sa ganap, wow, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng magkagalakan. Wagas na papuri, wagas na papuri, sa Kanya at ibigay. Purihin siya, awitan siya, iwalhain siya.
Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri, one more time. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Puri siya, awitan siya, wahhatiin siya. Sumigaw sa galak, sumigaw, yes sa galak. Yan ang lahat ng nilalang. Purihin ng Diyos, purihin ng Diyos na may kagalakan. Sumigaw, hey sa galak, yes ang lahat ng nilalang. Purihin ng Diyos na may kagalakan. Sumigaw, purihin ng Panginoon, palakpakan natin ang ating Diyos, taas natin ang gawa ng lahat. Hallelujah, praise the Lord. Glory to Jesus, glory to God, praise the Lord. Awit tayo sa Panginoon na malabanan ng awitin, tayo po natin misteryo. Awitan natin ang Diyos, katapatan niyo ang Panginoon. Hallelujah. Lord, hallelujah, God. Touch our hearts, Pagkakan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri at sambay iaalay. Bukas noong ngayon magpakailanman, luwalhatiin ka. Isang pawilan, Panginoon, na mataas mo, Diyos. Napatan mo, O Diyos, tunay na dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, yes. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri pagsambay iaalay. Bukas noon magpakailanman, bukas noon ngayon magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kayo dito sa amin, awin natin ang Diyos. Panginoon, kay buti mo sa akin. Yes,
Praise the Lord God Almighty. Hallelujah. Glory, glory to the Lord Almighty God. You are holy. Praise the Lord. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat Panginoon. Salamat O God. Thank you, Lord Jesus. Para sa ating announcement, ating worship schedule, meron pa tayong panalangin araw-araw from Monday hanggang Sunday, ating morning devotion from 7 a.m. to 9 a.m. ng umaga, ating Sunday school 9 a.m. sa pag-aaral, pagtuturo sa salita ng Panginoon na darating 10 a.m. ating morning worship, ating panambahan sa umaga ng linggo at 6:30 p.m. naman sa gabi at ang ating midweek service every Wednesday, 6:30 p.m. din ng gabi. Panalangin natin ang ating bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sama din natin dalangin ang ating nangyayaring kaganapan sa loob ng gobyerno ng bansang Pilipinas. Pag-pray natin ang kaligtasan, ang paglagay ng salita ng Diyos at dalangin din natin ang bayang Antipolo. Pag-pray din natin ang ating pastor, Pastor Rodrigo Lucena, at ang Sambayan Spiritual Breakthrough, Financial Breakthrough, Salvation and Deliverance, Olaking, dalangin natin sa Ligusari, sariling lote at transportation vehicle, ang gawain ng Panginoon natin. Mga leaders, sama din natin pag-pray ating international leader, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, sama din natin ating national leader, Pastor Boyd Cepeda, pati rin natin mga regional leaders, Pastor Frank Beneventura, Pastor Naro Butay, Pastor Ernie Rente, Pastor Charlie Gayas, Pastor Yel Isabel, pati rin ang ating Mother Church, Pastor Rico Herrera. Dalangin din natin ang mga prayer request, mga healing requests sa Ito Garcia, dalangin natin ang Petro Magalingan, Bonifacio San Pedro, Albertville San Pedro, Lita Loris Agatulo, ilapit na sa Panginoon din at kung meron mga karamdaman ngayong gabi, humingi ka ng dalangin natin na pagaling ka ng ating Panginoon at ating mga manasaguan, ng alakasan, karunungan sa Diyos. Dalangin natin sila makilala sa salita ng Panginoon. Ating mga announcement, ating susunod na gawain sa Jubilee, sa Baclaran, Jubilee service natin, January 31. Sa Feb naman, ang mga activities natin, ang Couples Night, pati na rin ang Regional Bible Conference sa Lucena. Ating impact team sa buwan ng Marso at ang ating Harvester Homecoming sa April 2 to 4. At sa iba pang pabalita, ating pastor ang magugulat sa mga karagdagang activities, ang ating pastor ang mag-announce. Praise God. At sa bago tayo lumako pa sa gawain ng Panginoon sa pagbibigay, tayo mananalangin, pero bago tayo manalangin sa mga kayang kapatid, Brother Eldan, isang papuri natin, palakpakan, pangalasan ng Diyos, praise the Lord, hallelujah, ating pasalamatan ng Panginoon, salamat, glory, glory to God, Lord Jesus, praise the Lord Almighty, hallelujah, oh, we give all the praise, hallelujah. Diyos sa mga Panginoon sa lahat, Lord, dinadalangin po namin, Panginoon God, ang aming bansa, Panginoon, ang kaganapan, Panginoon, sa aming gobyerno, Panginoon, ikaw, Panginoon God, ang mga ilang Panginoon, sa kaganapan, Panginoon, ikaw mong bigyan ng karunungan, kapayapaan, Panginoon Diyos. Lord, dinadalangin din po namin, Panginoon, ang may mga karamdaman ng nabanggit, Panginoon, ang mga pangalan, Panginoon. Ipuin mo po, Panginoon, ang kanilang mga karamdaman upang sila'y magsigaling kagilang Diyos. Lord, dinadalangin din po namin, Panginoon God, ang aming international leader, Panginoon, ingatan mo kanilang kalusugan, pangangatawan, Panginoon, ingatan niyo rin po, Panginoon, ang aming Mother Church, Panginoon, Pastor Rico Herrera, Panginoon, ingatan mo, Panginoon, pati ang kanyang sampayan, Panginoon Diyos, inyong mong pagpalain, Panginoon, Lord, dinadalangin din po namin, Panginoon God, ang gawain mo, Panginoon, sa Antipolo, Panginoon God, ang pagsama at pagkilos mo, Panginoon, Lord, pagpalain mo po, Panginoon, yung lingkod, Panginoon, pati ang kanyang sampayan, Panginoon, yung po pagpalain kakilang Diyos. Lord, dinadalangin din po namin ang gabi nito, Panginoon, dalangin namin ang iyong pagsama, pagkilos, Panginoon, bahiran po, Panginoon, ang dalan mong nangisang ng mga ngaral ng salita, Panginoon, ito pong samot dalangin sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, O Lord. Amen. Praise God, tayo magpagawa sa isa't isa, magkamayan tayo, uwitan natin ang Panginoon sa Father's house, hindi na isa. Yes, so Lord. Glory to God. Sa Father's house, tayo hindi na nag-iisa. Sa Father's house, tayo marami kang kasama. Huwag ka na malulungkot. Isipin mo ngayon. Sa hindi ka nag-iisa.
isang magandang gabi sa inyong lahat. So, ngayon po ay January 21. January 21. Okay. So, discipleship sa Baclaran, ito darating ng 24. Ito ang ating ilang activities. Kasama na ito sa susunod ay yung sa Jubilee, Baclaran, sa 31. Okay, so ito lang yung ating activities sa buwan ito ng January, taon ng 2026. Okay. So, wala na ako nalimutan. Tulad ng ating parating ginagawa, tayo ay darako sa pagligo ng pananalapi, kahit ito kahagi ng kawali ng ating Panginoong Diyos. Amen. So, hindi na ako maghahamon o hindi na ako mag-encourage, mangubusap at tungkol dito sa pagkatak nyo naniniwala. Unawaan nyo na ang ating ginagawa na ito. So yun lang, tayo bibigyan ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. So tawagan po si Romel para tayo pangunahan dito sa pag-ibig ng pananalapi. Praise God. Hallelujah. Okay. So minsan pa tayo manalangin sa ating Panginoon, nakita tapat na Diyos na may likha ng langit at ng lupa. God, ang dalangin ko po pagpalain mo ang iyong mga anak at patuloy mo kaming bigyan ng patuloy mong pagpalain, O God, sa ikasusulong ng iyong gawain dakilang Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa mga bagay na ginagawa mo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. At pala, inawa kayo ng Panginoon na kayo lumaguro sa pagkakilala sa ating Panginoon Jesus. Amen. Praise God. Aklat ng unang Timoteo sa chapter 6. Bago ko muna basahin yung ating teksto, meron lang akong kaunting kwento na kwento lang ito, kaya kwento katang-isip lang sa madaling salita. Minsan nag-uusap ang mga personal ng mental hospital at pinag-uusapan nila kung paano ba nila masisigurado na nasa tama ng pag-iisip yung mga pasyente na sa hospital. Paano kaya natin masisigurado na talagang makitino na yung mga taong ito? So siguro sa kagustuhan nila mag-dispose din ng mga pasyente para mabawasan yung kasi hindi mo iwasan pati yung may pumapasok ng mga pasyente, kaya dapat hindi lumalabas para hindi naman sumubra ang dami ng pasyente ng hospital. At naisip ng pinaka-medical director o chief of psychiatrist, ang idaan sila sa pagsubok. At ganito ang naisip nila.
Naisip nila na ilipat ng silid ang mga pasyente at kumuha sila ng magaling na pintor. Yung pintor na yaon, mula doon sa isang silid na yun, ay nagguhit siya o nagpinta siya ng isang maganda na view. Sa madaling salita, may rehas. Pero dahil sa ganda ng pagkakapinta, akala mo ay may mga tao talaga na nasa labas o mayroong talaga kita mo yung labas. May rehas siya, may maliit na kandado, at buhay na buhay yung pagkakapinta. Kaya ang mga pasyente ay pinapasok, inilipat ng mga personnel, ng medical director doon, kasama ng mga doktor, ang psychiatrist na naroon sa lugar na yun. Bilang iba pang mga katulong doon sa hospital na yun, inilipat nila. Yun ay si Juan, si Santiago, at si Pedro, ay inilipat nila doon. Kwarto na yun. Nung pumasok yung mga pasyente doon sa silid na yun, at habang hindi liquid sa kanila, ay may one-sided na salamin. At kita ng medical director, at ng mga personnel doon sa ospital kung anong gagawin. Kaya nung ipasok sila doon, dumating ka agad sa isipan ng mga pasyente, napakagaling tumakas nito. Ang liliit ng rehas na ginawa, yung rehas ay drawing na kasi yun. Ang liit pa ng padlock na kanilang ginawa. Kaya ang ginawa nila, habang siya pinagmamasdan, nakita nila si Pedro, si Pedro ay nandun na sa isang sulok. Nakita nila, sinisip ni Pedro sa isang sulok. At nakita nila yung ibang pasyente, sila Santiago, si Juan, ay nagpapakadahirap na diniligan nila maigi kung paano mabubuksan yung padlock. Manantalang yung padlock naman na isang drawing lang yun. Nag-iisip sila maigi. Doon sa tatlong yun, nasabi ng medical director, si Pedro ang talagang magaling na. Kasi hindi siya nakikihalubilo doon sa mga ilang na pasyente kung paano bubuksan yung padlock. Kaya binuksan na niya, pumasok na rin mga personal. Pero bakit hindi ka nakikialam sa kanila, hindi ka tumutulong sa kanila kung paano gagawin? Tatawa ko sa kanila. Pinagkakaabalahan nila yung padlock, hindi nila alam, nasa akin ang susi mo. Si Mama lang yata ang natawa. Malalabing pala ang tama sa utak. Nagkakanda hirap sila doon. Sa pag-iisip kung paano mabuksan yung padlock, hindi nila alam, nasa akin ang susi ito. May tama rin pala sa isip. May tama pa rin. Ang lahat ng tao ay may kanya-kanya pong tinatakasan. Sino naniniwala doon? Meron tayong kanya-kanyang tinatakasan sa buhay, sa totoo lang. Minsan, may mga tao. Depende yan sa kung ano ang kanilang tinatakasan. Minsan, may mga tao ang tinatakasan nila ay bumbay. Di ba? May utang. So, yan ang ibig kong tukuyin. Kaya sabi ko, ang lahat ng tao ay may kanya-kanyang tinatakasan. Ano ang iyong tinatakasan? Meron na kaliguan, tinatakasan nila, masamang pangyayari sa buhay nila, ang kanilang tinatakasan. Ang sabi nga ng Proverbs chapter 28 verse 1, ganito ang pagkakasabi,
Ang masama ay tumatakas ng walang taong humahabol. Ngunit ang matuwid ay matapang na parang leon. Alam niyo, noong una hindi ko maintindihan ito. Nang baguhan pa ako sa pananampalataya, nasabi rito, Proverbs 28:1, ang masama ay tumatakas na walang taong humahabol, ngunit ang matuwid ay matapang na parang leon. Meron kasi mga tao, lalo na, sabi rito nga Solomon, pag nabuhay sila sa kasalanan, sa kasamaan, sa hindi matuwid na pamumuhay, minsan nakakaranas sila ng mga bagay na mayroon silang tinataasan, wala namang humahabol sa kanila. One time, naikwento ko dito sa inyo na mayroong tao na minsan nagbigay ng motorsiklo sa akin. Suzuki. Nalimutan ko na kung anong natatak mo. Yung Suzuki na yun ay design yun pang tricycle, pero single siya. Inihabilin niya yun sa akin, ibinigay niya sa akin, sabi niya sa akin na lang, dahil ang katwiran niya, masusundan daw siya ng mga taga-pideya. Kasi nakaano na daw yung motor na yun ay nakaano na daw, anong tawag dito, naka-red alert na daw sa pideya. Kaya siya gano'n, dahil sumusunti siya. Kaya gano'n ang isip niya. Kaya ibinigay niya sa akin dahil mas madali daw siya matutuntun kapag lagi niyang dala yung motor. Isip ko na, sino naman mahahabol sa kanya? Wala namang mahahabol sa totoo na. Yung motor, kung hindi ako nagkakamali, naka-apat na buwan niya ang sa akin. Kaya lang, kung mawala yung tama, kinuha na ulit. Natin na yan, dadami. Meron din ako naging niya, naging-bisita namin sa Lokban. Ganun din ang sistema niya. Involved din siya sa droga. Pag lumalabas siya, lagi siya nagpabili siya ng salamin, yung Ray-Ban na naka-dark. Dark siya, dark shade. Tapos lagi siya may sombrero. Pag pumupunta kami sa SM, sa lagi siya ng ganun. Ang tingin niya, laging mayroon na sumusubay sa kanya. Taga-ribe yun. Hindi lang muna. Nagbakasyon nyo sa amin doon. Ang pakiramdam niya lagi siyang sinusundan ng tao. Kaya sa madaling salita, tumatakas siya lagi. Wala namang humahabol sa kanya. Pero sa ngayon, nakapunin na siya. Hindi ko na lang mabanggit ito siya. Dahil dito sa kapakanan din ng ibang tao. Yun yung sinasabi dito na ang masama ay tumatakas na wala namang taong humahabol. Ngunit ang matuwid ay matapang na parang yun. So, basahin natin ang ating teksto, 1 Timothy chapter 6 verse 11. Ganito ang pagkakasabi ng salita ng Panginoon. Na dapat ikaw o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig at sa pagtitiis sa kaamuhan. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Panginoon na mangusap sa paksang God's people as fugitive. Sino naniniwala doon? Ayun sinabi na yun sa ating pinasa, yung sabi dito, na dapat ikaw o tao ng Diyos tumakas ka. Amen. Kaya ako'y naniniwala ang mga tao ng Diyos ay mga puganti. Yun ang totoo nun. Kaya pwede ko rin natin ito kanina, pinag-isipan ko anong talagang gagawin mong title. Pwede rin kasi ang mga tao ng langit ay mga taong takas. Okay. Ang 1 Timothy chapter 6 verse 11, kung ating babasahin yung context niya, yung buong pagkakasulat niya, kung ano ang tinutukoy dyan, ang tinutukoy dyan ni Apostol Pablo, yan ay payo ni Apostol Pablo kay Timoteo, at sinabi naman ni Apostol Pablo kay Timoteo, siya nangungusap dito patungkol
sa sistema at sa patungkol sa takbo ng isipan ng napakaraming tao. Na ang maraming tao ay masyadong napabalot ang kanilang puso, ang kanilang isipan ng pagdadahaman sa salapi. Yun ang totoo nun, yun ang tema ng pagsahin ng salita rito ni Apostol Pablo. Na sabi doon, kung babasahin mo doon sa verse 10, sabi doon, dapat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Na sa pagkasinsay, dahil sa pagnanasa ng maraming taong yumaman, ay nahulog sila sa bitag ng Panginoon at kaaway. Kaya pinapakita niya doon yung sobrang pagpapahalaga sa salapi, sobrang pagkalayaw sa pita ng laman ay isang di magandang aspeto ng sa buhay ng tao. Kaya sa verse 11, sinabi niya, dapat ikaw, o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig at sa pagtitiis sa kahamuhan. Ako'y naniniwala na hindi lamang sa pananalapi ang tinutungo ng ating teksto na pinag-uusapan, kundi ito'y tumutukoy din sa maraming bagay na dapat takasan ng isang tao. Hindi lamang ang sobrang pag-ibig at pagpapahalaga sa salapi, sa kayamanan, kundi maraming ibig sabihin ng mga pagkakas na tinutuloy. Kaya una na nais kong bigyan ng pansin, paano tatakas ang isang tao kung hindi naman niya alam kung ano ang kanyang tatakasan? Mahirap naman kasi tumakas na hindi naman alam kung ano tatakasan mo. Maliban na lang sa sinabi ko, may mga taong tumatakas, hindi na alam kung sino yung tinatakasan niya. Dahil nga nasa influensya ng droga. Pag kayo na-involve sa ganito, maintindihan niyo yung ganito. Ako ang dami ko nakita na ganyan. Basta pagka ano ka sa droga, ang isip talaga nila ay sumusunod lagi sa kanila. Kasi yun ang trabaho nila. Hindi lang sa yun ang trabaho nila, kundi gumagamit din sila. Kaya ang isip nila, lahat na isang araw, talagang mahuhuli sila. Dahil alam kasi nila, illegal ang kanilang ginagawa. Kaya sila may tinatakasan, baka magiging nila alam kung sino yung tinatakasan nila. Kaya paano tatakas sa isang tao, hindi naman niya alam kung ano ang kanyang tatakasan. Ang sabi ng salita ng Diyos, tumakas ka. Ang kausap dito ay mga tao ng Diyos. Ang sinasabihan ng Panginoon, una, ni Pablo, ang sinasabihan ni Pablo ay hindi unbeliever. Ang sinasabihan ni Pablo ay believer. Walang iba kundi si Timoteo. At si Timoteo ay in-appoint niya bilang isang pastor sa lugar na kanyang kinalalagyan. At ang bilin nga niya, tumakas ka. Yan ang sabi rito. Kaya ang kausap dito ay mga tao ng Diyos. Ibig sabihin lang, ang mga tao ng Diyos ay nasa sa loob ng isang lugar na ang umiiral ay hindi tama. Yan ang dapat natin maunawaan. Ang pangungusap ni Pablo ay nagpapakita na dinasabihan niya ang tao ng Diyos na tumakas. Kaya ibig sabihin lang ng mga bagay na ito na ang mga taong ito na sinakausap niya ay nasa sa loob ng isang lugar na ang tumikiran hindi tama. Kaya kinakailangan tumakas. Sino naniniwala rito? Amen. Na tayo nasa sa lugar na ang kumikiran ay hindi tama. Kanina na lang, andun kami sa lawas ni Jacob. Si Jacob kasi tumagawa siya nandun sa labas na mahangin. Meron siyang kanin, itimuha ko, pinili ko siya ng kanin doon. May tumayo sa amin doon. Hindi ko masyadong napansin. May hawak pala si Galileo. Doon ako tumayo sa tabi namin. Wala niya si Galileo niya. Ang lumabas si Mama. Dapat di ba naan niya? Ang si Galileo ay. Hindi ko kasi nakita ko nga tumasyon pa kanya, nakita ko kami si Galileo. Eh, kalapit lang namin kaya tinabi ko, Brad, pwede ba lumayo-layo na manamang sa amin? Kasi may bata Ay, sorry po. Lumayo na isang cooler lang, inisundan yung bangko ng gano'n. Ay, ang tao na lang. Kaya sabi ng mama, dito ka na lang, pumasok ka na lang dito sa loob.
So nakuha niyo ibig sabihin, yan ang daigdig na ating ginagawa. Wala hindi ginaalam yung salitang social responsibility. Alam naman natin, mga dalawasang doktor na nagsasabi, na mas matindi yung epekto ng second user, diba? Yung nakalalanghap kaysa doon sa gumagamit. Mas malaki daw ang epekto nung nakakalanghap lang. Pero, ibig ko nga sabihin, hindi nila unawa yung ganung sistema. Kasi nga yun ang daigdig na ginagalawan. Kaya pagpasok ko dito, sabi ko kay mama, wala na tayong magagawa. Dagkita ko si mama, nakasimangot na nakasimangot. Kasi nga naman naamoy niya rito. So isip-isip ko na sabi ko nga, wala tayong magagawa. Yan ang daigdig na ginagalawan natin. Masyado na kontaminado. Ang isip, hindi na nila alam kung ano yung tama at kung ano yung mali. Kaya ano ang mga bagay na dapat takasan ng tao ng Diyos? Una, ang pag-iisip o ang pag-iisip ng sanlibutan. Amen? Yan ang dapat natin maunawaan. Ang pag-iisip ng sanlibutan. Ano sabi ng Romans chapter 12 verse 1 hanggang 2? Ano sinasabi ro? Huwag kayong magsiayon sa takbo ng sanlibutan. Bagkus mga diba kayo ng pag-iisip upang malaman nyo kung ano ang kalugod-lugod at ang kalooban ng Diyos. Yun po ang isang Timothy. Kung babasahin mo ang Bible dyan, ang isang tinutukoy ng Bible na mga bagay na dapat mong takasan. Yung pag-iisip ng sanlibutan. Sino nakakaunawa? At bibihira mga tao nakakaunawa ng mga bagay na yan. Ayon sa napakinggan ko, ang ating bansa ay may muhigit na 300 relihiyon. Pero wala palagay ko, isa doon man lamang, maliban siguro sa akin, sa Diyos ang kapulihan na nakakaunawa nito. Dahil sa dami ng religion, hindi mo maramdaman ang pagkakaiba. Pangalawa, ang mga bagay na dapat takasan, ang makikita natin ang kasinungalingan ng sanlibutan. Napakasinungaling ng sanlibutan. Ang tutunan, ang normal ay ginagawang abnormal ng sanlibutan. Diba? Katulad ngayon, meron na tinatawag na LGBTQ na church, na Christian church. Pinagpipilitan nila. Diba? Natama sila. Kaya nga sabi ng Panginoon, aklat ng 1 chapter 8 verse 32, ano sabi ro ng Panginoon? Hanapin niyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Kaya pag sinabing magpapalaya, ibig sabihin, magpapalaya sa inyo o magdadibigay ng lakas sa inyo para makatakas sa kasinungalingan ng sanlibutan. Diba? Pinagpipilitan nila, yun ang sabi nga kanina, amin nakita sa social media, hindi kasi nila matanggap na ako talaga isang ganap na babae na. Hindi ko matinig na kasi kung sino yun. Parang ano mang babae, titignan mo, pero hindi na yun. Kaya daw siya tumatanggap ng napakatinding kritiko kasi hindi daw nila matanggap na may isang ganap na babae na. Ang lakas ng loob niya sabihin, hindi siya tinutuloy ko kasi numalingan. Ang lakas ng loob niya sabihin nilang ganap na babae na. Ano, nabago na nila yung pangalan nila sa birth certificate? Nabago na kaya nila? Ang tanong nga doon, paano pag sila nagkaroon ng anak? Kanino isusunod yung pangalan ng bata? Kanino sa kanilang dalawa? Problema ito. Kapag isinilang ang bata, anong sasabihin ng doktor? Babae o lalaki? Ay, bakla to. Masasabi yun. Kasi magdidepende ang doktor kung ano yung panglabas na ano ng sampol. Diba? Kung
nakita niya katawan, panlalaki ang anak mo. O, paano mo sasabi? Dok, mali ka, babae yan. Ano na ibig sabihin? Ang kasinungalingan ng sanlibutan. Pangatlo, ang mga bagay na umiiral dito. Dapat mong takasan ang mga bagay na umiiral dito. Yan ang sinabi ng ating Panginoon, o na sinabi ng Apostol Pablo, na dapat, ikaw na tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito. Ay, hindi nila ulaway. Ako na, andun ako kina Julian, at itinurus ko sa kanila yung pagiging Kristiyano. Ang pagiging Kristiyano po, napakababaw ng mentalidad ng sanlibutan. Sa kanila, ang pagiging Kristiyano, uusap ka lang ng tubig dito sa ulo, sasabihin na nila, now you are a Christian. Samantala, kung bibigyan mo ng pansin, ano ang ibig sabihin ng Christian? Isinunod yan sa pangalan ni Kristo. Ibig sabihin, follower of Christ. Eh, hindi ko nga maintindihan, hindi ko nga malimutan na sabi ko one time, andun ako sa Saudi, tumatawag ako sa akin, may bahay, at naiwan ko yung cellphone ko noon, nakapatong doon sa lamisa. Pagkatapos nung maiwan ko, bumalik ako. Tinakbo ko yung computer shop. At kung pumasok ako doon, naitulak ko dahil sa aking pagmamaladmadali, naitulak ko yung pinto at lumagabo, kaya natawag ang pansin ng lahat ng mga Muslim na nasa harap ng computer shop. At nasabi ng computer attendant, is muskila sa di. Ibig sabihin, anong problema mo sa di? Sabi ko, nalimutan ko ang aking cellphone. Kumulo siya, sabi na, ayan ang cellphone mo. Hindi ka dapat mag-alala. Dahil lahat dito kami mga Muslim, walang Kristiyano, kaya walang magnanakaw. Tusok talaga sa ano ko, sabi ko ba? Tapos nung isipa siya, ngising nakakakinsulto dahil alam naman niya akong Kristiyano lang doon. Ibig niya sabihin, ang sabi ko nga doon sa sambahayan ni Julia, bakit ganun ang tukoy nila? Dahil ang pagkaunawa nila sa panahon natin ngayon, ang mga Kristiyano ay magnanakaw. Follower of Christ, learner of Christ, yan po ang ibig sabihin ng Kristiyano. Pero pinababaw ng relihiyon. Pinababaw ng relihiyon. Ang Kristyanismo po ay mga taong tumatakas sa mga bagay na umiiral dito sa sanlibutan dahil ang salitang Kristiyano ay galing sa salitang Kristo. Sabi ko nga, pagiging tagasunod ni Nora, ang tawag sa iyo Noran yan. Diba? Kapag ikit tagasunod ni Vilma, ang tawag sa iyo Vilma yan. Pag tagasunod ka ni Alden, ang tawag sa iyo Alden yan. Hindi ka magiging masasabi si Alden yan kapag hindi ka tumitili. Pag lumalabas si Alden, pugi! Diba? So hindi kayo magiging Kristiyano kapag hindi ka namumuhay ayon sa ating Panginoon. Kaya isang mga bagay na tinatakasan ng mga lihim mo mga Kristiyano ay ang sabi sa Galatia chapter 5 verse 19. At hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid kaya mga ito, pagkikiapit, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, mga pagkakaniman, mga pagkatalo, mga panilibugbog, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakababahagi. Yan yung pagkakababahagi, kung tatanong nyo ano yung pagkakababahagi. Yan yung nakikita natin ngayon sa political strategy. Yun yung pagkakababahagi. Lenny Kali. Yun ang pagkakabahagi. Sabi naman nung isa, Duterte kami. Sabi naman, BBM. Yun. Sinasabi pagkakabahagi. Pagkakampi-kampi, mga pagkakabahagi at mga higwang pananampalataya. 21, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan at mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay nito, aking ipinagpapakulang ipaalala sa inyo tulad sa aking pagpapalaala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Yan yung sinasabi ng Panginoon.
na ikatlong dapat taasan ng tao ng Diyos. Kaya sabi ko nga doon sa sambayan ng ni Julian, madaling maging Kristiyano, mahirap magpaka-Kristiyano. Diba? Totoo ba yun? Mahirap, madaling maging tao. Iiri ka ng tao ka na. Pero yung magpakatao, mahirap yun. Isa pang bagay ay ang pagsamba sa Diyos-Diyosa. 1 Corinthians chapter 10, verse 14. Ang pinag-uusapan natin mga bagay na sinasabi ng Panginoon na dapat nating takasan. 1 Corinthians 10:14. Kaya nga mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosa. Pero sa halip na takasan, hindi na tinatakasan. Hindi mo 8 million. Nagtipon doon sa ano. Di ba? Sa Quiapo. Sa Ligue doon. 8 million. Ayun ang kinalakas namin. Nagbukbugan, may nagtagyakan, may nagpukpukan, may nagkapukul-pukul. Napakagulo. Pero sabi ng Panginoon, magsitakas kayo. Alam niyo kung bibigyan natin ng pansin, pababawi pa natin yung salitang Diyos-Diyos. Hindi na yan tumutukoy sa mga inahe. Nangyari po ito. Tumutukoy din yan sa mga bagay na pinapahalagahan mo ng higit kaysa sa Diyos. Ano yung mga bagay na pinapahalagahan mo ng higit kaysa sa Diyos? Kina-priority mo na higit kaysa sa Diyos. Isang halimbawa, pera. Maraming mga tao pumapatay dahil lang sa pera. Diba? Yung teksto natin, na sabi ng Panginoon, ni Apostol Pablo, ikaw tao ng Diyos, tumakas ka dito. Mas madaling ipaliwanag yan na aspeto ng Diyos-Diyosan, hindi lang yung tribulto, kundi maging yung material na bagay, pera, kasikatan, mga kasat mga bagay na pinapriority mo nang higit kaysa sa ating Panginoon. Isa pang katotohanan na dapat takasan ng tao masamang pakikisama o pakikisalamuha. Kung masamang pakikisalamuha, hindi lahat ng tao ay dapat pinakikisamahan ng tao. Minsan binanggit na sa atin yan, wala ka nung pakisama, pastor. Kasi na, dinapagayan ako, so, pakisama lang ako. Kami kung di sa pagmamagitan na makikita yung pakikisama. Nagulo lang, pwede kang makisama, pero hindi ka pwedeng makisama. Iba kasi yung makisama sa makisama. Second Corinthians chapter 6, verse 14 to 17. At huwag kayong makipamatok ng kabilang sa mga di nagsisampalataya. May kinalaman din ito sa relationship. Yan ang totoo niya. Pakikisama nga. Ibig sabihin, hindi mo pwede pagsamahin ang magkaiba ng prinsipyo at paniniwala. Sapagkat anong pakikisama mayroon ng katwiran at kalituhan? O anong pakikisama mayroon ng kaliwanagan sa kadiliman? At anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Bilial? Si Bilial ay isang uri ng Diyos-Diyosa sa panahon ng mga apostol. O anong bahagi mayroon ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? At anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosa? Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay, gaya ng sabi ng Diyos, ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila. Yung salitang magsialis, yan din po yung katumbas ng salitang magsitakas kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipon ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Yan ang sabi ng salita ng Panginoon. So, naunawaan natin kung ano yung mga bagay na dapat natin takasan.
Pangalawa, bakit kailangan tumakas? Bakit kailangan natin tumakas? Una, hindi mo makikilala ang Panginoon. Hindi mo makikilala si Jesus kapag hindi mo sila nagawang takas. Yan ang totoo niya. Dahil ang sanlibutan hindi nakilala ang Diyos. Yun ay isang malaking katotohanan. Kaya kung hindi ka tatakas sa kanila, ang pamumuhay nila at ang prinsipyo nila sa buhay magiging prinsipyo mo. John chapter 1 verse 10, siya'y nasa sanlibutan, ang tinutukoy dito si Jesus, at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanlibutan. Ang totoo no, kaya may kinako nila si Jesus sa ibabaw ng krus. Bakit nagawa nila ibabaw si Jesus sa ibabaw ng krus? Pero hindi nila nakilala si Jesus. Bakit? Bakit? Dahil ayaw nilang takasan. 1 John chapter 3 verse 1, masdan ninyo kung gaano pag-ibig ang ipinagkaloob ng ating Ama upang tayo mga tawag na mga anak ng Diyos at tayo din nga. Dahil dito, hindi tayo nakilala ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakilala nito. Hindi ka makikilala, hindi ka maunawaan ng sanlibutan. One time si Mama, may siniwatan niya. Sumagot pa. Paano ayaw mo makakasakot ng alabok ng usok ng sikaril, punta ka sa buwan. Sabihan ka ng gano'n. Sino sa palagay nyo may karapatang magsalita ng gano'n? Sa palagay ko, hindi sila. Dahil sila nakaka-apekto. Sabi mga pa, kung ayaw nyo makasangat ng galing, punta kayo sa buwan. Doon, walang naninigarilyo. Para tayo yung nasasakal. Nakuha niyo kayo ibig sabihin? Pangalawa, dahil kung bakit kailangan mong tumakas, malimang tumakas ka, hindi ka maliligtas. Hindi ka maliligtas. Kaisa kayo magkaisa kayo ng pamumuhay, magkaisa kayo ng sistema, magkaisa kayo ng kinalulugdan, magkaisa kayo ng prinsipyo sa buhay. Kaya minsan nga, abad din yung sabihan ni Mama eh. Pero si Mama lang naman talaga pinakamaarte ka. Sabi ko nga eh. Kanina nga sabi ko, parang layo-layo Mama, siya amin mo na agad. Kung ano yung, pati nga, kung ano huli na si Carillo. Kung yun ay Malboro, o Pili, ano niya? Sa hindi na ilong, sabi ko Mama, hindi naman ang pang-amin mo talaga eh. Pero sa totoo naman talaga na nakakapuka. Ang isa yung sinasawata, mayroong ibang nagsasalit. Tinanong mo rin. Ang sisila. Sa akin na ako mga bihira, mayroon pa pa ng taong walang bisya. Hindi naman nagdaraki sa isip nila. Ang kasabihin nila, mga apik. Natawa si Joanna. Kasi hindi natin naiintindihan yun eh. Kaya maliban tumakas ka, hindi ka maliligtas. Acts chapter 2 verse 40. At sa iba pang maraming salita ay napatutuo siya, si Pedro ang natutukoy dito. At nangaral sa kanila na sinasabi, magsiligtas kayo sa likong lahi ito. Yung salitang magsiligtas. Sinunod siya ng salitang tumakas. Tama po ba o hindi? Ano sabi dito? Magsiligtas kayo sa likong lahi ito. Nang sunugin ng Panginoon ng Sodoma at Gomora. Dahil sa Sodoma at Gomora ay talaga sumagat, sabi sa Bible, ang kanilang kasamaan sa trono ng Panginoon. Dahil sabi nga ng mga Bible commentary, hindi na sila nag-enjoy sa babae at lalaki. Nag-i-enjoy na sila sa kapwa nila babae at kapwa nila lalaki. At dumating pa yung panahon, hindi na sila nag-i-enjoy sa
katulad nila ng mga tao. Inaasawa na nila ang mga kambing, mga tupa, mga hayop, mga baka. Totoo yun. Nakita ko yan sa Saudi. Dahil siguro sa mahal ng babae ko. Kawawa ang umaangil ang mga asno eh. Nahihirap talaga yung mga kasi tinatali nila eh. Grabe, ganyan. Kaya sabi ng Panginoon sa Genesis chapter 19 verse 17 at nangyari nang sila'y mailabas na si Lot ito at ang kanyang sambahayan. At nangyari nang sila'y mailabas na nila, sinabi, itakas mo ang iyong buhay, huwag kang lulimot, huminto man sa buong kapatagan, tumakas ka hanggang sa bundok, baka ikaw ay mamatay. Kaya maliban tumakas ka, hindi ka maliligtas. Kaya tandaan natin. Kasi mga nagsasabi silang ligtas, ang dami nagtuturo, lahat ng reliyon, sinasabi nilang sila'y ligtas. Ang tanong ko kung sila'y ligtas, ano ang mga tinakasan nila? Hindi ka po pwede maligtas kung wala kang tatakasan. Dahil ang sabi ng Panginoon, tumakas ka o tao ng Diyos. Anong tinakasan mo? Ang dami nagsasabi ka, magiging nando sa may palengke, o may tulis yung simbahan, sa palengke, ang tinuturo nila, sila na ang ligtas. Ang tanong ko, anong tinakasan ninyo? Mismo yung ministro nila nagpapaalok sa bahay ng mga biyangan ko lang. Kasi may magburog ito eh. Anong tago-tago? Natagutag talaga. Si Gabriel, ilan ba? Bakit pa mo kayo binubog ha? Alam kasi nila, born again ako eh. Dinodoktrinahan nila ako, hindi sila umubra eh. Yung sabi na lang nila, alulog yung iman o nakatalaga na yan sa impyerno. Nakatalaga na daw ako sa impyerno. Dahil hindi lang nila ako mapaniwala sa doktrina nila. Nakatalaga na daw ako sa impyerno. Mauubos ng panahon natin yan. Isa pang bagay, hindi mo magagawa ang sumamba sa Diyos kung ikaw ay isang alipin. Yun huwag mong kalimutan. Mahirap. Mahirap sumamba sa Panginoon na ikaw ay isang alipin. Alipin ka ng trabaho, magagawa mo. Alipin ka ng pera. Alipin ka ng bisyo. Alipin ka. Paano mo magagawa sumamba sa Panginoon? Kung may umaalipin sa iyo, hanggang hindi mo natatakasan yan, hindi mo mabibigyan ng kaluturan ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, tumakas ka o tao ng Diyos. Ang halimbawa ng Israel sa panahon na inilabas sila ni Moises, sinangad nilang maging malaya upang makasamba sa Diyos. Exodus chapter 10, kayo na naman bumasa ko. Beginning sa verse 1, Exodus chapter 10, beginning verse 1, ang lagi na sinasabi ni Moises, palayakin mo ang Israel sapagkat kami sasamba sa aming Diyos. Kung anong mga salot ng dinanas ng Egypt, sabi ni Paraon, o sige, payagan ko kayo. Sino-sino ang hahayo, ang aalis para sumamba? Kami, ng buo ko sampayan. O sige, umalis kayo. Sumamba kayo sa Panginoon, kaya lang, huwag kayong kalalayo, ha? Kailangan natatanaw ko pa rin kayo. Pero ang si Satanas, hindi ka dumalo sa Father's house, kaya lang, huwag ka masyadong pakakalayo, ha? Kailangan nakikita pa rin kita. Kailangan nag-init pa rin kayo tayo sa sanlibutan. Basahin ninyo, sabihin nyo na gumagawa lang ako, basahin nyo sa Bible. Ang plan ng Exodus, yun ang sinabi ng Paraon. Huwag kayong kalayo. Ang sabi naman ni Moises, hindi maaari, hindi kami umalis sapagkat ayaw namin makita ng mga Egyptio ang pamamaraan ng aming pagsamba. Yun yung nagpapakita, hindi ka talaga pwedeng sumamba nang hindi ka malaya, nang hindi ka nakatatakas. Isa pang halimbawa ay si Zaccheo, ipinamigay niya kanyang kayamanan upang maipakita kay Jesus ang kanyang pagsamba na ipinapakita niya hindi siya alipin ng pera. Sabi nga, narito ang lahat ng aking kayamanan, ipinamimigay ko sa mahirap. Kaya ano sabi
sabi ng Panginoon, dumating sa bahay na ito ang kaligtasan sapagkat siya naman lagi din ni Abraham. Ipinakita ni Zaccheo, siya'y naalaya, nakatakas na siya sa espiritu ng pera. Yun ang ipinapakita doon ni Zaccheo. Lucas 19:8, doon niyo makikita yun. Isa pang bagay, hindi ka makapagpilingkod sa dalawang Panginoon. Kaya kailangan takasan mo ang isa. Hindi ka po pwede maging compromising. Lucas 16:13, walang alipin makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. O di kayo magtatapat sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Yan ang kaya napakahalaga na tumakas. Hindi ka makapaglilingkod sa Panginoon hanggat hindi ka malaya. Hanggat hindi ka nakakatakas. At ang panghuli, ang impyerno ay dito tinatakas. Dito ka tatakas. Hanggat ikaw'y nabubuhay, bago ka mamatay, kailangan matakasan mo na ito. Hindi ka makakatakas doon sa impyerno. Wala nakapasok doon na makalalamas. Kaya dito yan tinataas. Ang impyerno dito mo tataasan. Narito ang except ng impyerno, wala ito sa kabilang buhay. Kaya kung hindi mo magawa makatakas, dito, ano masasabi makakatakas ka? Doon natin makikita yung salari na kasabay ni Jesus, matapos ay ibabaw ng krus. Kung babasahin mo, walang religion yun. Isa yung tulisan. Aklat ng Lucas sa chapter 23, again sa verse 43, doon mo makikita yun. Pero yung lalaking tulisan na yun, wala siyang religion. Isa siyang mangdarapong, isang tulisan siya, pero nagawa niyang takasan ng impyerno. Dahil lang sa salita, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyo, kahalikan. Nanampalataya. Ang atong katotohanan na dito na ako magtatapos, sikapin mong makatakas at maglingkod sa Panginoon. Ang huling sinabi ni Pablo sa ating teksto, o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito. At sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, at sa kahamulan. Sikapin mong makatakas at maglingkod sa Panginoon. Kaya tulad nga na sinabi mo, hindi mo magagawang sumunod sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig at sa pagtitiis at sa kahamulan. 1 Corinthians chapter 7 verse 21, ikaw bagay alipin, nang ikaw ay tinawag, huwag kang mag-alala. Kung maaari, ikaw ay maging malaya, pagsikapan mo maging malaya. Yan sabi na po sa Pablo, pagsikapan mo maging malaya. Dahil hindi natin magagawa ang kalooban ng Diyos, ulitin ko kung hindi tayo makakalaya. Romans 6:22, dapat huwag ngayong mga laya na kayo sa kasalanan ay naging mga alipin ng Diyos. Kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ay buhay na walang hanggan. Hindi natin matatamo yung sinabi ron na at ang wakas ay buhay na walang hanggan kung hindi tayo nakakalaya. Yan ang dapat natin maunawaan. 1 Corinthians chapter 7 verse 23, sa halaga kayong binili, tinutukoy dito yung dugo ng ating Panginoon. Sa halaga kayong binili, huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. Ito ang magtatapos, kaya ang bilin ng ating Panginoon, na Apostol Pablo kay Timoteo, o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay. Ano sinabi rito sa ating ulit punto na ating binigyan ng pansin, sikapin mo. Ang sabi rito,
Kung maaari ikaw ay maging malaya, pagsikapan mo na maging malaya. Yan po yung pinagsisikapan. Amen? Iyon po natin ang ating mga ulo. Nangusap ako sa isang simple kaya napangungusap. Kaya kung po nasabi na ang mga tao ng langit ay mga taong takas. Takas sa sanlibutan. God's people are beautiful. Praise God. Ang salita ng Diyos, pinapababaw ng sanlibutan. Tulad ng aming sinabi, ang pagiging Kristiyano sa kanila kailangan ng buhusan ng tubig sa umbunan. Kristiyano ka na. Follower ka ng Panginoon. Hindi walang buha ang sanggol kung bakit ginawa yun. Hindi siya pinapili. Hindi tinanong kung bakit ginawa yun sa kanya. Wala siyang pagkakilala sa Panginoon. Pero dapat natin maunawaan ang pagsunod sa Panginoon. Ang sabi ng Lucas chapter 9, verse 23, kung nais mo sumunod sa akin, pasanin mo ang krus at sumunod ka sa akin. Yun ang ibig sabihin ng follower of Christ. Amen? Ngayon lahat ay tumayo. Nangusap ako sa isang simple, kaya ka pangungusap. Ang mga tao ng Diyos ay mga pulante ng sanlibutan. Hindi po tayo, kaya ang sanlibutan, ini sa atin kaya tayo binubuli. Kaya na naman ang mga raise the rule. Kaya na naman ang mga buwang again. Diba? Yan isa, pag tayo nagtitipon dito, ando sila sa labas, sasayaw-sayaw na sa labas. Ganun sila. Wala. Kasi ang tingin nila sa atin, tayo yung mga pugante ng sanlibutan. Hallelujah. Dahil ang ginagawa natin ay hindi nila ginagawa. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Sa online, hindi mo ba nararanasan? Hindi mo naiintindihan ang aming pinag-uusap. Pero isang bagay dapat talaga mangyari. Kung nais mo sumunod sa ating Panginoon, kailangan takasan mo ang sistema ng sanlibutan. Yun ang isang malaking kalimuhan. Kung nais mo sumunod sa ating Panginoon, ang sinabi ni Apostol Pablo, o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito. Kaya sa oras na ito, ang unang paraan para makatakas ka sa sanlibutan, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas ang iyong buhay. Pagsisihan mo, yan ang unang paraan. Ang lahat ng iyong pagkakasala at pagkukulang sa harapan ng aming Panginoon. Ituloy mo ang daigdig na dinadalawan mo ay hindi mo daigdig.
yan, wala kang kasiyahan sa daigdig na ito. Yan ang dapat natin maunawaan. At hindi mo maisasagawa mga bagay na yan kung hindi mo tatanggatin ng Panginoon. Kaya isang pangunahin mong dapat namin gawin, tanggapin mo si Jesus. Pananalangin ako ng isang pagtanggap sa Panginoon. Ituloy mo ito iyong sariling panalangin. Mangusap, isundin mo ang salitang ito. Dakilang Diyos, inaamin ko po na ako'y nagkasala. At hindi lang nagkakasala, alipin ng kasalanan. Alam ko, ang ginagawa ko ay hindi ayon sa iyong kalooban. Ngunit wala po akong lakas para makalaya dito. Kaya Panginoon, sa oras na ito, nagpapakababa ako sa iyong harapan. Inaamin kong ako'y mahina at makasalanan. Subalit nagpapasya ako sa oras nito na tanggapin ka bilang aking Panginoong tagapagligtas ng aking buhay. At dahil dito, malaya akong binubuksan ang aking puso, iniimbitahan kita pumasok, maghari sa pinakasentro ng buhay ko. Isulat mo rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagbabalik, makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran. Tulungan mo po ako na magawa ko ang ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Tapakuhin po ang panawagan sa oras nito. Tinausap ka ng Panginoon. Ikaw ang nakakakilala sa sarili mo ng ating Panginoon. Ano na ang mga bagay na tinakasan? Hanggang ngayon ba'y tumatakas ka pa rin? May tinatakasan pa ba o baka ang tinatakasan natin gawain ng Diyos? Kaya kung kami sa introduction ko, ano ang mga bagay na tinatakasan? Dahil ang tao'y maraming tinatakasan. Nasabi ko nga minsan, yung mga utang natin ang tinatakasan natin. Pero ang dapat natin maunawaan, hindi interesado din ang Panginoon. Sa ibang bagay na tinatakasan mo, ang dapat natin malaman ngayon, ano ang mga bagay na tinatakasan mo. Handa ka bang magpasakop sa ating Panginoon? Nagnamas ka ba na magawa mo ang kalooban ng ating Panginoon? Tulad na sinabi ko sa inyo, hindi mo yung magagawa hanggang sa ikaw ay isang alipin. Kaya sa oras na ito, magkasama ka. Ikaw at ang Panginoon ang mag-usap. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Lord of God, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagkakilan. Salamat sa iyong biyaya o nakila sa pagkakilos. God, mga bagay na hindi ko kayang gawin, ikaw ang gumawa. Mga bagay na hindi ko kayang pagdinamin sa puso, isipan at iyong mga anak, ikaw ang mamusap. Namusap ka sa kanilang puso. Lord of God, hallelujah. God, palayain mo ang bawat isa sa amin. Ang bawat isa sa amin may nakatagong kailangan. Lord, ang nalangin ko po, Panginoon, tulungan mo ang bawat isa. Pagpalangin mo, Panginoon. Tulungan mo kami makalaya. O God, maraming salamat sa kabutihan mo sa bilang ko. Pagpalain mo ang iyong mga anak na bilang ko. Lord, mamusap ka sa kanilang buhay.
Hallelujah. God, salamat po sa lahat ng bagay. Ang mga bagay na hindi ko kayang ipangusap, ikaw ang mangusap na ilang Diyos. Mga bagay na hindi ko kaya paglinawin sa aming mga puso at kaisipan, ikaw ang gumawa at ilang Diyos. God, marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Gusto sa po tayo. Pagkakalala